Hi everyone. So far, we have already completed the 16th floor of the 20-story project. Once again, I would like to invite you to watch this video from start to finish, and I hope that you gain knowledge about actual construction after watching this video. Before that, please like, comment, and share this video, and to all non-subscribers, please help me grow this channel by hitting the subscribe button. Thank you so much, and enjoy watching. Scaffolding works ay ang pagtatayo at pagkabit ng patayo at palang ng mga frames na maaaring gawa sa mga tubo o matigas na kahoy. Ang scaffolding na ito ay isang pansamantalang istruktura na ginagamit upang magbigay ng suporta para sa pagkabit ng mga forma para sa mga poste, biga at slab. Ginagamit din ito bilang pansamantalang daan para sa mga manggagawa. Column stirrups, nakilala rin bilang anilyo o singsing. Ito ay ang pagkakabit ng sarado o bukas ng mga loop na gawa sa bakal na ginagamit upang hawakan ang mga pangunahing nakatayong bakal sa isang poste. Ang mga anilyo na ito ay nagbibigay ng integridad at lakas ng istruktura sa poste at isang kritikal na elemento sa isang konkretong istruktura. Ang pagdudugtong ng bakal sa poste ay isang proseso na kinabibilangan ng pagpapahaba sa mga pangunahing longitudinal reinforcement bar ng isang konkretong poste upang maabot ang huling taas nito. Column forms. Ang mga forma ng poste ay isang mahalagang bahagi ng konkretong konstruksyon na tinitiyak na ang konkreto ay binubuo sa nais na hugis at istruktura. Ang wastong pagkabit ng forma ng poste ay kritikal, kalidad at integridad ng istruktura ng poste. Ang pagtiyak na ang mga forma ay libilado at nakahulog ay isang pangunahing hakbang sa proseso ng pagtatayo upang makamit ang ninanais na resulta. Upang matiyak na ang mga forma sa poste ay tuwid na patayo, mahigpit na ipanapayo na gumamit ng plumb bob o laser level upang suriin kung ang mga forma ay ganap na nakahanay sa nais na akses. Mahalaga rin na ang mga forma ay nakilibel ng pahalang. Gumamit ng isang spirit level upang suruin at ayusin ang mga formwork kung kinakailangan
upang matiyak na ito ay nasa perpektong antas. Beam runners. Ang pag-install ng beam runner ay isang malagang hakbang sa proseso ng konstruksyon, partikular sa formwork at concrete work. Ang beam runner ay pahalang na isuporta na gawa sa mga materyales tulad ng GI pipes o matigas na kahoy, at nagsisilbi silang pundasyon para sa pagkakabit ng mga pangilalim na forma ng biga. Beam bottom forms. Kapag ang mga beam runner ay wasto nang naikabit at nalibel, maaari ka na ngayong magpatuloy sa pagkakabit ng pangilalim na forma ng biga. Ang mga forma na ito ay nakakabit sa mga beam runner at nagsisilbing hulma para sa pagbuhos ng konkreto upang lumikha ng mga bigang struktural. Bakal na pangbiga. Ang pagkasa ng bakal na pangbiga ay pinagbibilangan ng pagtatakda at pagkasa ng bakal para sa konkretong biga sa isang proyektong pangkonstruksyon. Ang mga bakal ay mahalaga sa reinforced concrete structures dahil nagbibigay sila ng tensile strength na kailangan para labanan ang bending at iba pang structural.
beam side form. Kapag ang mga kinakailangang bakal ay nailagay na ng tama sa loob ng mga biga, ang mga karpentero ay maaari na ngayong magpatuloy sa pagkakabit ng mga panggilid na porma ng biga na kilala rin bilang pangsara. Ay ginagamit upang hulmahin ang konkreto sa nais na hugis at sukat. Ang wastong pagkakabit ng mga panggilid na porma ng biga ay mahalaga para sa paglikha ng structural at kanais-nais na konkretong bit. Tinitiyak nito na ang konkreto ay matutuyo sa nais na hugis at sukat at kritikal para sa pangkalahatang integridad ng proyektong pangkonstruksyon. Pagkakabit ng slab joist. Isang pahalang na istruktura ng suporta na ginagamit sa pagtatayo ng konkretong slab. Mahalagang papel nila sa pagbibigay ng pansamantalang suporta para sa mga porma ng slab na ginagamit upang hulmahin at tubugin ang konkreto sa panahon ng proseso ng pagbuhos at pagpapatuyo. Pagkasa ng pormang pang-slab. Kapag ang mga pamakuan ay naikabit na ng tama at lebilado, magpatuloy na sa pagkabit ng mga pang-slab na forma. Ang mga forma na ito ay nakasakay sa pamakuan at nagsisilbing hulma para sa pagbuhos ng konkreto upang lumika ng konkretong slab. Tiyakin na ang mga forma pang-slab ay sapat na suportado at ang konkretong slab ay nagpapanatili ng nais na kapal at hugis. Pagkabit ng mga pangunahing bakal ng slab. Pinapapalooban nito ang paglalagay ng mga bakal sa loob ng slab form. Karaniwang nakaposisyon 20 mm sa itaas ng mga slab form. Ang mga pangunahing bakal na ito ay mahalaga para sa pagbibigay ng tension strength at structural support ng slab extra bars. Ang pagkabit ng mga karagdagang bakal ng slab na kilala rin bilang mga distribution bar o top bar ay mga karagdagang bakal na nakakabit sa itaas ng mga pangunahing bakal ng isang concrete slab. Ang mga karagdagang bakal na ito ay karaniwang inilalagay
na mas malapit sa suporta o malapit sa mga dulo ng slab na karaniwang nasa 1/4 o 1/3 ng span mula sa suporta. Ang pangunahing layunin ng paglalagay ng mga dagdag na bakal na ito ay upang magbigay ng karagdagang tibay o lakas, tumulong sa pagkontrol ng pagbitak at pagbabahagi ng mga bigat ng mas epektibo sa loob ng slab. Ang electrical wrapping in works ay kinapapalooban ng pagkakabit ng mga tubong PVC o bakal at mga utility boxes na kinakailangan upang suportahan ang mga electrical wiring at devices ng isang gusto. Itinatakda nito ang pundasyon para sa huling mga koneksyon sa kuryente at ang magkakabit ng mga saksakan, switches, mga ilaw at ang wastong pagpaplano at pagsasagawa ng electrical wrapping in work ay mahalaga upang matiyak na gumagana ang electrical system ayon sa nilalayon at sumunod sa regulasyon sa kaligtasan. Plumbing wrapping in work. Pinapapalooban nito ang pagkakabit ng iba't ibang bahagi ng plumbing at infrastruktura sa mga unang yugto ng pagtatayo ng gusali. Ang gawain ito ay mahalaga para sa paglikha ng isang gumagana at mahusay na sistema ng pagtutubero sa isang. Ang pagkakabit ng PVC stub out o mga sleeves na nakabaon sa konkreto ay isang pangkaraniwang aspeto ng plumbing wrapping in work. Ang fire protection wrapping in works ay isang mahalagang bahagi ng pagtatayo ng gusali at kinapapalooban nito ang pagkabit ng iba't ibang components at infrastruktura na kinakailangan upang makapagtatag ng sistema ng proteksyon sa sunog. Ang isang mahalagang aspeto ng fire protection wrapping in works ang pagkakabit ng mga bakal na tubo, lalo na kapag ang mga tubo na ito ay kailangan dumaan sa mga elemento ng istruktura tulad ng mga big. Sa pagkumpleto ng electrical wrapping in inspection, ang inspektor ay magbibigay ng feedback sa electrical contractor o installer na nagpapansin ng anumang mga kakulangan ng nangangailangan ng pagwawasto bago lumipat sa susunod na yugto ng konstruksyon. Kapag natugunan na ang mga isyong ito,
maaaring magsagawa ng panghuling inspeksyon para ma-verify na ligtas at sumusunod ang electrical system sa lahat ng nauugnay na code at pamantayan. Plumbing Wrapping-in Works Inspection upang matiyak na sumusunod dito sa mga pamantayan sa kaligtasan at pagtutubero, susuriin ng inspektor ang nakakabit na PVC stub-out, mga sleeves at iba pang mga bahagi ng plumbing upang i-verify na natutugunan ng mga ito ang kinakailangan ng code. Inspeksyon sa proteksyon sa sunog upang matiyak na sumusunod dito sa mga code at regulasyon sa kaligtasan, susuriin ng inspektor ang pag-install, penetration sealing at integridad ng system para ma-verify na natutugunan ng mga ito ang kinakailangang pamantayan. Preparation for concreting works. Ang paghahanda ng konkretong gawain ay isang mahalagang hakbang sa pagtiyak na ang konkreto ay maayos na pinaghalo, inilagay at nasubok upang matugunan ang mga kinakailangang pamantayan at detalye. Slump flow test. Isang karaniwang pagsubok para sa pagtatasa ng workability at flowability ng konkreto kabilang ang self-consolidating concrete. Sukatin ang diametro ng pagkalat ng daloy ng konkreto. Siguraduhin nasa loob ng tinutukoy na hanay na hindi bababa sa 40 cm at hindi hihigit sa 70 cm. Ang diametro na ito ay ang slump flow. Sampling. Upang masuri ang pagbuo ng konkreto, ang mga samples ay kinukulikta para sa compression testing. Ang mga nakuliktang samples ay sinusuri para sa compressive strength sa mga tinutukoy na edad na karaniwan 7 araw, 14 na araw at 28 araw. Grouting. Ito ay isang proseso ng construction na pinabibilangan ng pagbuhos ng pinagalong simento at tubig na kilala bilang grout sa mga puwang o mga dugtungan sa mga lumang konkretong istruktura o sa pagitan ng konkreto at iba pang mga materyales. Ang pangunahing layunin ng grouting ay punan ang mga voids, magbigay ng suporta sa istruktura, pagbutihin ang mga dugtungan sa pagitan ng bago at lumang konkreto at isilyo ang dugtungan o bitak.
Pagkongkrito ng mga poste. Huwag hayaang matuyo ang grout bago ibuhos ang sariwang konkreto. Ang mga sariwang konkreto ay pinakamainam sa grout na hindi pa natutuyo. Ang saktong timing ay maaari makita depende sa uri ng grout na ginamit at kondisyon sa paligiran. Ngunit, karaniwan, ang sariwang konkreto ay dapat ibuhos sa grout sa loob ng isang tiyak na window of time. Karaniwan na tinutukoy bilang grade screen ng grout. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring. Pagkongkrito ng mga biga at slab. Ang pagbuhos ng konkreto sa mga biga at slab kaagad-agad pagkatapos ng mga poste ay nakakatulong na lumika ng isang matibay na buklod at nasisiguro ang pagpapatuloy sa mga elementong istruktura. Ang monolitikong diskarte na ito ay nagpapalit sa tsansa na magkaroon ng malamig na dugtungan o mahinang pagbubuklod sa pagitan ng mga bahagi. Ang magkakaugnay na katangian ng monolitikong konstruksyon ay nagpapahusay sa integridad ng istruktura ng buong gusali. Ang konkreto sa mga poste, biga at slab ay sabay-sabay na natutuyo na lumilikha ng isang mas matatag at pinag-isang istruktura. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets die in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Finishing. Matapos ang konkreto ay may buhay sa mga biga at slab, hayaan mo na itong pinigyan ng bagya. Ang tempo para tatbag na ito ay depende sa mga kondisyon sa paligiran at sa klase ng konkretong ginamit. Kapang kalahatan, mahalaga maghintay hanggang ang konkreto ay pwede ng kapakan ng tao nang hindi nagdudulot ng pinsala o nag-iiwan ng mga imperfect. Bago simulan ang proseso ng finishing, siguraduhin na ang konkreto ay malinis at walang mga labi, habis na tubig o anumang iba pang mga kontaminante. Ang wastong pagpinis sa ibabaw ng mga konkretong biga at slab ay mahalaga para sa parehong funksyonal at aesthetic na dahilan. Ang pagkamit ng makinis, antas at pari-parehong ibabaw ay kritikal para sa pagganap at hitsura ng natapos na stroke. Bukod pa rito, mahalagang tiyakin na ang finishing work ay sumusunod sa detalye ng proyekto
at pamantayan ng industriya upang matugunan ang kinakailangan sa kalidad at iba. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to Curing. Pagkatapos ng finishing, napakahalaga na agad na simulan ang proseso ng curing. Kasama sa curing ang pagpapanatiling basa sa ibabaw ng konkreto upang maiwasan ang mabilis na pagsingaw, matiyak ang wastong hydration na nakakatulong sa lakas at tibay ng konkreto.